May 2017, inatake ng Maute Group ang Marawi City. Kaalyado ang Maute Brothers at mga miyembro nito sa international terrorist group na ISIS o Islamic State of Iraq and Syria. Sinunog nila ang mga gusali ng hostage ng mga sibilyan. At sa lahat ng kaganapan, ang tanging komunikasyon sa pagitan ng mga sundalo, sibilyan at mga tagapaghatid ng balita sa loob ng war zone ang two-way radio. Biglang naging maingay sa radyo. Tapos sunod-sunod yung putukan, maingay. Ayon sa provincial government ng Lanao del Sur, naging instrumento rin ang two-way radio sa naging mahusay na estratehiya ng militar. Ganito po yan, since open po yung radio, no? Walang restrictions yan. Kahit sino pwede mag-usap. Nag-uusap po yung government side, negotiators at saka yung mga Maute members during nagbabarilan. May nagsasabi pa, ito, babarilin ko na to, yung ano, parang ganun. Yes, it's live po. Kasi wala namang limit to eh. May mga ganung instances. Ang ginawa ng government sector po is na-identify nila yung frequency ng kabila, naka-monitor doon 24/7 po. Hindi kinumpirma o itinanggi ng headquarters ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng LGU ng Lanao del Sur. Pero hindi nagtapos sa mga kaguluhang ito ang papel ng two-way radio. Sa panahong halos lahat ay nakadepende at nakababad sa cellphone, naiwan ang isang kalapit na komunidad na wala nito. At sa pang-araw-araw nilang buhay, mas madalas mabanggit ang Roger sa salitang hello. Hello. Roger. 7 taon matapos ang Marawi Siege, tila ghost town ang Ground Zero. Malayong-malayo sa ingay at gulo noong nagbabakbakan ang mga puwersa ng mga terorista at ng gobyerno. Tanging magpapaalala ng pinagdaanan ng syudad na ito ang mga butas ng bala sa mga gusaling abandonado na. Ang ingay na karaniwang maririnig mo ngayon, ang static ng two-way radio. Double Charlie, maper kanu ap kagabi at na ayay niya breaking news tano iman to ap kagabi nagya ko nagyang gabang sa Moro Autonomous Region and Muslim. Wala ng gulo sa Marawi, pero patuloy pa rin ang pagmomonitor at pagbabalita ng iba't ibang radio group sa lugar. Mga butihing CISOs, NGOs at sa lahat. Ang pinakamalaking two-way radio group ngayon sa Lanao del Sur, ang Saksi Islamic Radio Forum. At tinatayang nasa 50,000 na ang nakikinig at nagmo-monitor sa kanila. Saksi ay pinangalan namin sa sa grupo na itong Saksi dahil para masaksihan namin talaga. Ano man ang naobserba namin, nakikita namin. O halimbawa, kung may nangyari dyan, may aksidente, may binaril o ganon, we have to propagate. We have to pronounce to hear radio. Kasi yung Saksi Islamic Radio Forum yan, ma'am, is the partner of the local governments of province of Lanao Sur. Mula sa grupo nila, nabuo ang isang community newsroom na mayroon ding news anchors. Pero hindi sa TV o radyo na susubaybayan ang balita nila, kundi sa two-way radio. Mula umaga, may iba't ibang programa sila at may newscasters din. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libo-libo ang gumagamit ng two-way radio sa Lanao del Sur. Parang cellphone na bit-bit mo kapag lumalabas ng bahay. May mga munisipyo na walang signals, cell sites, so mahirap talaga makipag-communicate. So we rely on two-way radio.
Although there came a time here in Marawi City, that was in the 80s na nagkaroon kami ng landline, pero there was financial challenges in maintaining that, so nawala din. So buti na nagkaroon ng cellphone. Unfortunately, hindi lahat ng cell sites nare-reach yung far-flung areas. Kaya sa buong Mindanao, talagang napag-iwanan daw ang komunikasyon sa Lanao del Sur. Isang dahilan daw kung bakit mabagal ang pag-unlad ang seguridad sa probinsya. Maybe because of peace and order situations. Like, I remember during the Marawi siege, the cell site, isa yan sa pinuntahan ng mga Maute group during the siege. So, yun, nakat yung communication doon, yung signal. So, that's one challenge actually for us. So, that's why we turned to two-way radio. The peace and order situation talaga is medyo challenging siya. Kaya rito, bayanihan ang impormasyon. Maski mga tagapakinig, pwedeng mag-report. Kasi mayroon po kaming mga tao sa iba't ibang area, pagka may nangyaring sunog, mga aksidente, itinatawag nila agad at in-announce sa frequency namin. Pag narinig namin, agad kami rumisponde. Sa tanggapan ng saksi, iba't ibang gamit gaya ng ID, passport, wallet at pera ang tinadala. Ang lost and found dito sa pamamagitan din ng two-way radio. Habang nasa opisina nila kami, may dumating na driver para mag-report. Itong naiwanan sa sasakyan ko. Kahapon, nagsakay sa Iligan, papuntang Balwe. So, tiningnan ko, may laman ng mga passport, at saka ito, mga gamit. Mamayang gabi, bakalwap mamayang gabi. Narinig doon. Maperkanuap kagabi. At nasa kataw at passenger via Cagayan de Oro to Marawi, Iligan City, at na minibagakyan sa timan carton bag na bumaba. Sa loob lamang ng ilang minuto, libo-libong taga Lanao del Sur na ang naabot ng impormasyon. Noong 1886, nadiskubre ng German physicist na si Heinrich Hertz ang tinatawag na wireless waves o electromagnetic waves. Naging instrumento ito para mabuo ang wireless telegraph, radio at television. Ang PDRRMO o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lanao del Sur, two-way radio rin ang gamit. Ginagamit ko lang yung radio sa trabaho pag kailangan sa rescue, sa disaster kasi ako, no? Pag may sunog, tatawag sila sa amin sa frequency na mabilis Mabilis yung radio eh. Oy, may sunog dito. Kailangan namin ng ganito, bombero, mga rescuers, ganun po. Sa 24/7 na pagmumonitor ng PDRRMO sa napakaraming available frequencies, pati personal na buhay raw, minsan tumatawid na rin sa radyo. Dahil libre ang frequency, humigit kumulang sa 2,000 na raw ito sa kasalukuyan. Basta may two-way radio, pwedeng magsalita at makipag-usap sa kahit kanino. Anong pangalan po, sir? Nagsa-start po yung, say for example, may magkakaibigan, hindi makakakilala minsan. May dalawang nagkakilala, tapos biglang may nag-interrupt. Until such time, mag-i-evolve yun na gawa na lang tayo ng grupo natin. To establish that group, magkakaroon sila ng eyeball. When you say eyeball, it's a personal na magmi-meet po sila in person. Tapos yun, i-establish nila yung grupo, magkakaroon ng membership. Eventually, dadami yon. At kapag sinabing eyeball, dito raw nagkakabukingan. Miss Sammy. Yes. Scam siguro sa mukha. Kala mo pogi, yun pala. Hindi. Ang mga ganitong kwento raw ang nag-aalis ng kanilang pagod at nakatutulong mapagaan ang problema, lalo na sa kanilang trabaho. Si Broy, saka si Broy.
Sa mas liblib na bayan ng Picong, pangangailangan ito. Mahigit 1 oras ang biyahe papunta rito mula Marawi. Pagdating sa mga barangay sa tabing dagat, wala nang signal ang cellphone. Kaya halos lahat ng residente rito, radyo ang hawak-hawak. Sa pangingisda at pagsasaka lang umaasa karamihan ng taga rito. Nasa 700 hanggang 1,200 pesos ang maliit na two-way radio na may 16 na channel. Budget at user-friendly, ika nga, kaya patok sa mga residente rito, gaya ng mangingisdang si Tatay Kai. Pero paano po nakakatulong sa inyo kapag kunwari lumalaot kayo na meron kayong dalang radyo? Para sa amin, pag may pupunta kami, may mangyayari, para madali tayo may respondi para sa emergency. Oo, kagaya po ng ano? Kapag dito kami sa laod, mag-alon, tawag kami sa bahay. Opo. Nangyari na ba yun, sir, dati na nagka-emergency kayo sa laot? Oo, nangyari. Ano po nangyari? Di ba, kapag malaking alon, delikado, baka makunang bangka. Ayan, cellphone po. Wala. Hindi ako mahilig sa ganyan. Sa cellphone, hindi kayo mahilig sa cellphone? Mahilig. Sa bagay, wala rin kasi signal dito sa inyo. Wala. May sariling channel na rin sa radyo ang mga mangingisda rito. Isa sa mga minomonitor nila ang lagay ng panahon. Ilan miyembro niyo, sir? Na 20, 25. Dami rin po. Oo. 30, 40, depende sa masali. Opo. Pero kung may mangyari sa isa, pwede tulungan. Dahil, di ba, yung mga organisasyon, kung mayroon, nagtulong-tulungan. Sa radyo na rin ang kamustahan ng mga taga rito. Pag-uwi ni Tatay Kai, inabutan namin ang biyenan niya na nagraradyo. Hirap na makakita at makarinig ang 77 years old na si Mama Baya. Kaya ang libangan niya, matagal na pakikipagkwentuhan sa two-way radio. Kakwentuhan niya ang sino man ang nakikinig sa frequency 833. Madalas ang brownout dito sa Picong. Sina Tatay Kai, umaasa lang sa solar panel, kaya mas practical daw ang two-way radio. Bukod pa sa hindi mauubusan ng load o kaya ay walang babayarang bill buwan-buwan. Ito sa'yo. Kaya si Mama Bay, anli ang tsikahan. Pero nasanay man sa two-way radio, nangangarap pa rin si Tatay Kai na magkasignal sa lugar nila. May limitasyon kasi ang distansya ng nakokontak sa ganitong klase ng radyo. Depende sa kapasidad at laki ng antena nito. Ang cellphone, kahit nasa ibang bansa, kayang abutin ng signal. Sa katabing barangay, inabutan namin ang grupo ng mga lalaki at babae na nag-uumpukan. Mga miyembro sila ng 2 pang radio group sa Picong. Mayroon din silang sariling eyeball event.
mga babae sa Channel 10 nag-uusap-usap. Sister ang tawagan nila sa isa't isa. Karaniwan, nagkakarinigan lang sila ng boses. Number na. Pero ngayong araw, nagkita-kita sila para sa paluwagan. Kwento ng presidente ng grupo na si Omayra, Women Empowerment ang layunin ng organisasyon nila. Sa ngayon, may mahigit 50 miyembro na sila. Hindi namin pinag-uusapan about sa love life. So, ang pinag-uusapan namin about sa hanap buhay. Hanap buhay? Oh, yes. Kasi may organization, itong organization namin, may cooperative kami. Yes, may monthly dues kami every month. So, may hulugan kami, monthly kami nagbunutan. Kada 3 buwan, nag-a-eyeball din daw sila para personal na magkamustahan. May mga palaro pa sila pag nagkikita-kita. Ano yung feeling, ma'am, kapag nakita kayo sa personal sa unang beses? Kasi di ba sanay kayo, radyo lang, boses lang. Masaya kami na nakita namin ng personal, ay, ito pala. Siya pala, ikaw pala, ganyan. Tapos itong mga to, hindi po lahat to kapitbahay. Hindi. Malayo. Hindi ayos pala, parang nagkakaroon kayo ng long distance na mga kaibigan. Kaysa cellphone na problema, long load. Tapos walang signal. Ito mas maganda. Maganda talaga ito. Matapos ang eyeball, negosyo naman ang inasikaso ni Omayra. May kalayuan ang kanilang koprahan, kaya kailangang gamitan ng radyo. Maya-maya, tumawag si Omayra sa koprahan nila. Breko barubar. Ano kasama na mapasad ka man ako. Ito na expected ka oras kasi pasad man ako na. Mga alas 3 ito na kapag na kuan na buniga. Over. Come again? Subalit may pagkakataon na mahina ang signal. Na, mabagar yung signal. Mata na, gargan na kami ron malawa. Mahina. Kaya kailangan na ng taga-relay. Ito ang tinatawag nilang middleman. Ate mo, so barubar na di ka si kano teritorya na, di ka niya nagkakokay. Ang mister ni Omayra na si retired Colonel Abing, pinamumunuan ang Kabalikat Net na grupo naman ng mga lalaki. Nasa Channel 2 naman sila. Sir, sa isang barangay na maliit lang, talaga pong masasabi ninyo na kailangan nyo tong two-way radio in the absence na wala kayong mga cellphone? This time po, yun na nga po, in the absence na walang cellphone signal po, kailangan po talaga yung two-way radio. Huwag lang po gamitin sa mga kalokohan po. Kasi gabi-gabi, meron kami tinatawag na roll call gabi-gabi sa mga frequency member po. So after ng roll call, meron din mga minsan dyan, mga Islamic education. Pag wala nang magsasalita about Islamic education or about sa roll call, yung iba nakikisingit yung iba, nagkukwentuhan, nagbibiruan po, ganun po. Para sa mga taga-Picong, tila barkadahan na rin ang paggamit ng two-way radio. Gabi-gabi, may roll call sila ng mga miyembro. Nag-uumpisa ito sa pagbasa ng Quran. Pagkatapos, isa-isa nang tatawagin ang pangalan ng mga miyembro. Sige, monitoring. So, kapag mo ito sa mga tapunan, so roll call tanong. Bakit lang po naisipan nyo na araw-araw nagro-roll call kayo? Para araw-araw din namin malaman kung anong situation ng mga sister. Bakit po kailangan? Parang libangan lang ba? Na parang sisterhood. Kwento ni Omayra, minsan may maritesan din sila pagkatapos ng roll call. Minsan hindi maiwasan yung marites.
Ano po mga pinag-uusapan? Parang minsan nakakatuwa ba? Mga ano namin, marites. Magkakalayo man ang bahay, konektado pa rin sila. Nasa 5 kilometro ang nasasagap ng two-way radio. Nagpatayo si Colonel Abing ng antena para lumakas ang sagap ng radyo nila. Inabot din daw ito ng 10,000 piso. Pero sulit naman daw dahil mga volunteer force multiplier din sila sa Picong. Dahil tahimik at kakaunti naman ang tao sa lugar nila, bihira lang daw sila makatanggap ng report sa radyo. Pero nitong linggo lamang, may SOS silang natanggap. Anam yatong saya asa pala kayo sa karsada. Noong nakaraang taon lang, nagamit ulit ng mga taga Lanao del Sur ang two-way radio nang bombahin ang Mindanao State University sa Marawi. Gamit ang mga two-way radio, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagsabog. Sa loob lang ng 10 minuto, naging sanhi ito para magpanik ang buong Lanao del Sur. Ang medyo conflicting lang was kung ilan yung namatay. Sabi is 11, pero actually 4 lang. So yun yung information na na-relay over the radio na 11 ang namatay, pero actually 4. Kasi we have a two-way radio dito, ma'am, dito sa PIO. So sinabi doon sa two-way radio, no, hindi 11 yung namatay, 4. Pero dahil iba-iba ang pinanggagalingan ng impormasyon, mas delikado ito sa pagkalat ng fake news. Sobrang daming groups, two-way radio groups na na-form since the 1980s. Ang challenge is, paano ba sila i-come together so that they can work together? Nag-start ito, yung program na ito, unifying all these two-way radio groups. It started nung after the siege kasi nakita namin yung need. Madaming fake news na lumalabas during the siege. Tapos madami nang natatakot because of all the fake news that were being spread. So sabi namin, one way to counter yung disinformation is to use the two-way radio groups kasi sila yung nakaka-provide ng malawak na information all over Lanao del Sur. Unfortunately, sila din yung pwede din sila makabigay ng false news So, kailangan natin sila i-unify and to tell them na importante mag-relay ng correct information for the development of the province at saka safety ng mga tao. Lisensyado ng National Telecommunications Commission ang radio groups. Para mas maayos ang daloy ng impormasyon at maiwasan ng fake news, gumawa na ng koalisyon ang mga radio groups sa Lanao del Sur. Tinawag itong Coalition of Lanao Media and Radio Frequencies. So this started 2018, right after the siege, nung everybody was so vulnerable and thinking na lahat takot, no? So kailangan natin iparating yung tamang information. During the rehabilitation na to, after the siege. So ang pinaplano namin kasi, ma'am, is magkaroon ng two-way radio media summit dito sa Lanao del Sur. Sobrang rampant yung disinformation. For example, nung COVID, ang dami nagsabi huwag kayong mag-vaccinate because you'll become zombies. Ang daming naniwala dyan. So kailangan mo yun i-counter. Bawat membro ng koalisyon ng nakatira doon sa munisipyo, tapos ipina-accredit namin sila doon sa kanilang local government unit para lahat ng balita makukuha nila. At sila na rin ang nagsasala para maiwasan ng fake news. Marami pong napahamak dahil sa mga maling information. Binigyan po namin ng suspension kung membro ng Saksi Islamic Radio Forum o sa kanyang frequencies. Ganun po. Mula sa malalaking pangyayari at pagpapakalat ng tamang impormasyon, dama ang mahalagang papel ng two-way radio kahit sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Binamulo na sa moto. Tulad na lang ni Tatay Kai na naghahanda na kasama ng iba pang mangingisda sa Dalampasigan. Mag-aalas 7 na ng gabi, sobrang dilim na dito sa Picong. Yung mga mangingisda lalaot na. Ang bitbit nila ngayon, ilaw at yung two-way radio nila. Liwanag ng buwan lang ang gabay ng mga mangingisda kapag nasa laot. Kaya malaking tulong ang mga radyo nila, lalo na kapag malakas ang alon o masama ang panahon. Sige, move. Ito lang din ang komunikasyon nila sa Pampang dahil magdamag silang nangingisda. Nagagamit din ang two-way radio sa oras ng emergency. Sir, meron po akong i-report na incident po.
Nitong linggo lang, nakatanggap ng report ang isang grupo sa kalapit barangay. Isa raw aksidente ang naganap sa barangay Kabasaran sa bayan ng Malabang, kung saan nabagsakan ng mga sanga ng isang malaking puno ang mga kable ng kuryente sa gilid ng kalsada. Dahil sa two-way radio, mabilis na narespondehan ang lugar. May signal naman sa Marawi City, pero marami pa rin ang gumagamit ng two-way radio. Gaya na lang ng mga nakatira sa bayan ng Pikong na matagal-tagal pang aasa sa two-way radio nila. As long na maraming naka-on air, maraming nagmo-monitor na mga membro, ayun na nga, mabilis po talaga yung pasan ng communication. Gusto talaga namin is sana it's not only the two-way radio yung magiging source of information. Sana magkaroon ng more cell sites para everybody can use the cell phone. Itong mga members ng coalition is para matrain sila always on countering disinformation. Kasi yun yung pinaka-challenge dito. Idinisenyo ang teknolohiya gaya ng telepono at cellphone para magkakalayo man, malapit pa rin tayo. Pero sa pagdaan ng panahon, tila naburan nito ang personal na koneksyon at pakikipagkapwa-tao. Sana, kahit umunlad na ang pamumuhay ng mga taga-Pikong, manatili silang isang radyo lang ang layo sa isa't isa. Magandang gabi. Ako po si Mav Gonzalez at ito ang Eyewitness.